Hello everyone, good morning. So we will discuss here in this video paano natin i-set up yung Zik Analytics in using or in doing product research. So this is for the VAs to work with the incoming accounts that I have signed up with in a US agency. So ito yung step-by-step guide para makapag-work. So we will use Zik Analytics in doing product research. So explain ko kung paano siya simulan para sunod-sunod na. From product research and then listing sa eBay and then adding the listed item into school grade. So as you can see, itong screen is nasa Zik Analytics tayo. So we sa Zik, naka-login na ako using client's account. We have here dashboard, product research, competitor research, and then the rest icons. But for this, ang gagamitin lang muna natin, start tayo sa product research and then yung mga, kung meron na rin kayong mga seller lists like dun sa course na tinitake up ninyo, kung naka-build na kayo ng seller list, pwede rin yung magamit nyo. Paste nyo lang agad by clicking this competitor research and then makikita nyo na rin yung mga items na binibenta ng mga stores na napili ninyo. So, after logging in, naka-login tayo sa Zik Analytics, si-set up muna natin siya. So, click natin yung management panel kasi set up natin yung Zik mostly sa mga clients na pag binibigay na nila yung login details nila, yung Zik nila hindi pa naka-set up or ginagamit nila sa previous nila na store or other way around. So let's click management panel and then click my settings. So here sa search preferences, so hahanap tayo ng mga dropshippers or stores ng mga dropshippers sa US. And then, kukumpetensyahan natin yung mga items nila yung mga items na bumibenta sa loob ng 7 days. And then, fixed price siya, hindi naka-auction. And then, of course, brand new. So, search preferences, USA, United States, because lahat ng mga accounts na hawakan natin is for US and then ang supplier nila is US supplier lang. Then 7 days fixed price. Pwede rin 30 days but I preferred 7 days para fresh yung mga items na bumibenta. And then fixed and then brand new. Next is yung store settings. No, hindi na to siya kailangan gawin kasi hindi naman connected yung store or yung eBay dito sa Zik Analytics. This is a separate tool. This is a product research tool lang siya. Competitor, ito yung sa competitor settings, ito yung mga stores kung saan kukompetensyaan na natin. So yung mga stores na nasa United States. I mean, stores selling in United States kasi pwede siya mga let's say store si client na nasa United Kingdom pero US market naman ang target niya. So ang nakalagay doon possible na British pound but then selling in USA. So kung ikaw ang buyer, i-convert mo lang yung British pound into US dollars. But here, very clear tayo na US stores, yung currency natin is US dollars and then kukompetensyahan natin or kukompetensya tayo sa mga items na bumibenta sa loob lang ng 1 week or 7 days. Let's say today is January 25. So, yung mga sales ng store na yan from January 18 to 25. So, yun yung mga items na pipiliin natin, kukompetensyahan natin, or i-snipe natin. So, halimbawa, may nakita kang store
selling in US, AB store. So, madami siyang benta sa loob ng buwan ng January. But then, kukopyahin lang natin yung mga items na bumibenta sa loob lang ng 1 week or within this week na bintahan. Kaya nakaset siya 7 days. Pero other dropship or other clients naman, si set nila 30 days. But, eto naman, sa akin lang naman is yung 7 days para fresh yung mga bentahan ng items. So, hindi rin naman siya kataasan yung number of sales kasi nga, sa loob lang naman ng 7 days. And then, after mo ma-set ito, save mo lang siya, save changes. Be sure kasi para hindi siya mawala. I mean, yung bagong changes na nilagay mo, ma-save talaga. Click mo yan. Next one is supplier settings. Very important kasi kung ano yung supplier ng client mo or ng clients natin, i-integrate mo na siya sa Zik para, I mean, yun na pipiliin mo sa Zik para diretso lang siya. Kasi pwedeng Amazon USA, UK, Germany, France, Canada, Australia, Italy. And then we have Walmart and AliExpress. Pag eto, pinipili natin Walmart. Save mo lang siya. And then, break even 15%. Save mo lang din. Now, pag naka-integrate na sa Walmart, possible na yung mga nakikita mong stores, mapipili mong stores na kukopyahin mo is, ang mga supplier talaga niya is Walmart. Pag hindi to naka-integrate, yung supplier setting, hindi na-arrange. Let's say, nalagay mo dito Amazon. And then, pag nag-research ka, possible ang mga stores na mariresearch mo, ang supplier nila is Amazon. Hindi yun ang natin. Kumbaga, hindi yun ang supplier ng client mo. Ang supplier ng client mo is Walmart. Kaya dapat iset mo siya sa Walmart. And then, click mo lang ng save. So, after mo ma-set up tong search preferences, competitors, and then supplier settings, then we are good to go. Start na tayo. Pwede tayo mag-start mag-research. So, in this tool, dalawa lang muna ang gagalawin natin. It could be product research, itong icon na to, or itong icon na to, competitor research. Now, sa course na tinitake up, meron dong building seller list na nilalagay nyo sa spreadsheet ninyo. Pag meron na kayong mga stores doon na nalagay, pag pina-follow nyo na yon, you can click competitor research and then i-copy nyo lang one by one every store na set nyo, tapos click natin. So, naka-build ka na ng seller list, meron ka ng doon, mga stores. Lagay mo lang siya dito. So, paano nga ba ng store? So, wala tayong dito, kumbaga, hindi ako nag-set up, kumbaga, or nag-prepare ng store. So, mag-start ako sa product research. Now, sa product research, ito talaga unang gagawin. Kumbaga, ang iba kasi diretso-diretso na, hindi nag-open sa nila, sa Google Sheet nila, sa mga stores na nagawa, na search na nila. So, ang unang gagawin is click mo product research. Now, you will start any item or any product na, kumbaga, yun yung magiging startup mo dahil hahanap ka pa ng dropshippers or hahanap ka pa ng store na nagbebenta ng item na isi-search mo para yung store na yun, makikita din natin yung iba niyang mga paninda. So, let's say, kids bike. And then, click mo to. Click search. So, ito na. Maraming nagbibenta ng bike. So, iba-ibang store ang nagbibenta niyan. Ito. Yan. Lahat niyan, iba-ibang store. So, titingnan natin or kukunin natin ang mga stores na yan. But before pala mag-open ng Zik Analytics, don't forget to download Zik Booster. Yung nasa upper part, Zik Booster, Chrome extension siya. Kasi ito yung partner sa Zik. Para pag na-download mo na siya, bookmark mo lang kumbaga sa taas.
Save mo lang kumbaga. So, set mo lang the all locations. And then match title. And then yung Vero check natin dapat naka-on siya para mag-check siya ng Vero to remind us na ang item na to hindi pwedeng ilista. Kasi baka kung hindi to na-set, possible na nakakalist ka ng Vero items and then ma-restricted yung account ng 3 days, 6 days, or 7 days. So, hindi ka makapaglista. So, after sa product research, nag-type tayo ng kids bike, tapos ito lumabas. Click mo lang tong square na to. So, na-click na yan sa lahat. Para makita natin lahat ng stores na yan. Then, after that, click Zik selection. So, ito na. Nag-hang. Ito na yung ano. Ito yung this one. Industry trade, Dynacraft wheels. So, merong taga-Philippines, no? Si Razu32. Shoutout sa may-ari ng store na to. So, from the Philippines, nagbibenta siya sa US market. Ito. So, eto, nakikita mo yung country kasi nagagamit ka ng Zik Booster. Pag wala yung Zik Booster, hindi siya magpa-pop up. So, mag-ano ka ngayon, mag-clue ka ngayon, isang bansa ba to? Isang bansa, ganun. Makikita natin dito, merong China. Although yung sa search preferences natin is USA or United States. It's because ang owner kumbaga nito is in China, but then his store is selling on US. And then ang items niya is nasa US lang. Possible it's because let's say ang supplier niya is AliExpress. Although ang AliExpress is in China, but then meron silang warehouse sa USA. So yung products ni AliExpress siniship na sa warehouse na sa USA. Then yung mga dropshipper, pwede na yung magbebenta ng AliExpress items, but then ang startup ng location kumbaga nun is nasa US na kasi merong warehouse doon si AliExpress. But then mga countries like mostly UK, Israel, or ibang other than US, mostly sa kanila kumukuha talaga ng gumagamit ng supplier na AliExpress. Kasi let's say Walmart, then nasa let's say sa Israel. Hindi naman kasi nag-ship ng product si Walmart doon sa Israel. Exclusive lang siya kumbaga entire USA. Or kung ang location lang ni dropshipper ni store owner is nasa Israel but then yung account niya is US, pwede siyang gumamit ng Walmart. So, bibenta lang din siya sa USA. Limited lang din, US market. Unlike kung AliExpress, worldwide, kumbaga siya, marami siyang bansa na pwedeng pagshipan. So, ito, nakikita natin, ito yung mga stores, ito yung main item or main product or startup item na sinesearch natin. Ngayon, aalamin natin yung mga stores na yan. So, let's say ang every store, meron pa rin siyang mga maraming products, hindi lang ito. Starting point lang yung item na sinesearch ko na kids bike. So, any item, what's on your mind, pwede mo siya as the startup ng inyong product research. Let's say table, or microwave, or rice cooker, frying pan. So, depende na sa'yo. Now, in case na ubusan ka ng, ano ba item na i-research ko? So, wala kang idea. You can go to the supplier ng supplier ng client mo. Let's say sa Walmart. In case lang wala ka ng idea, ano bang startup item mo na i-research. Pero, posible naman wala kang maisipan. Assuming lang, no, wala kang maisip na anong item. So, you will go to Walmart.
maghanap ka ng ibang item, kahit anong item. So, this time, hindi ka na mauubusan. Wala ka ng reason kung anong ita-type mo. Kasi nga, marami ng ideas na makuha dito. Let's say this one, coin sorter, electric coin sorter. So, pwede mo na siya i-highlight and then copy and go to Zik and then click mo yung product research and yun na magiging startup item mo. Pero hindi pa rin yun ang item na una mong ililista. Kumbaga, parang starting point mo lang siya. So, so this one, I started kids bike and then nag-pop up yung maraming search, maraming bike, then nanap natin yung store. So, click mo yung square, and then click Zik selection, and then ito na. So, nakikita na natin dito. This icon is yung, seller. Ito yung feedbacks. So, pag ganitong feedbacks, mga 50,000 mga possible, malaking store, hindi possible malaking store na talaga siya. Kasi every feedback, parang considered siya as one buyer. Kasi nga, pag ang buyer nagbibili, mag-feedback. So, pag meron ganito, isipin mo talaga na malaki na yung store ng competitor. So, hahanap tayo ng isang store na ngayon na kukopyahin natin. Kukopyahin natin ang mga items niya. Kukompetensyaan natin. Let's say bago lang yung store na hawak mo. So, huwag kang masyadong makipag-compete sa ganito. Yung malakihan. Hindi ka makakompete. Mostly kasi dyan, wholesale na talaga sa sobrang baba ng presyo na nila. Mahirapan ka makipag-compete. So, mga ganito lang mga hundreds. Not below 100, but not more than 10,000. Or something like that. Let's say, ganito, si GL Atlantic. Click mo lang to para makita natin kung ano pa iba yung mga... So, nagbibenta siya nito. Ano ko na ito. Click mo lang yung scan seller para makita natin kung ano yung mga laman ng store niya. So, meron siyang active listings na 350, sold out lang niya 35. So, ang earnings niya is 5,000 plus. So, ito yung mga items niya. So, nakaset kasi tayo sa 7 days eh. Kikita na naman dito. So, in this one, itong pagdating mo na dito, ito na yung ang store natin napili si GL Atlantic. Si GL Atlantic. And then ito yung mga items niya sa loob ng store niya. Ngayon, i-filter natin to kasi lahat ng to, hindi lahat ng to pasok sa criteria na hanapin natin. And then, reminder sa lahat, ito na yon kung bakit tayo gumagamit ng Zik Booster para i-pop up or ipapakita ni Zik din yung Vero items. This one. Ito yung logo ba tawag dito? Parang ito yung makikita mo na Vero siya. So, hindi mo to siya pwede kopyahin or lista sa store, sa EB store ng client mo kasi Vero item to. Possible na yung brand nito is not allowed siya i-list sa ibang store. So, sobrang dami ng niya, di ba, listings. So, hindi lahat yan pasok sa criteria natin. Let's say, nahanap na natin yung isang store. So, i-filter natin ngayon yung items na kukunin natin. So, meron dito 7 days sales, total sales, click lang, lagay natin 2, kasi sa 7 days 2. And then, current price, lagay natin 40 or 45. Wag lang below 35. Ganun. And then, click mo filter para makuha natin yung items na pwede lang natin si Zik. Ulitin natin. Try natin. So, nasa filtering stage na kumbaga. Balik tayo. So, ito yung napili natin.
Oh, nagme-maintenance si Gano to. Oh my goodness. So, puputulin lang ko muna to dito and then I will continue sa other video. Saan na tayo? Try natin. One time pa. Okay. Continue din. So, nasa store na tayo ni GL Atlantic. Ito lahat yung mga items na binibenta niya. So, kailangan nating i-filter kasi yung pasok lang sa criteria natin. So, nakaset yung Zik in 7 days. Yung total sales, in 7 days, lagay mo lang 2. And then, yung price niya is 40 above na or maximum like 200 or 400 or 500 na sa sayo. So, and then after mo ma-set ito, click mo lang filter para makuha natin yung pasok lang na item. So, ito yung mga items na pwede nating ilista sa store ng client natin. Kasi na-filter na natin siya. Ito si fishing kayak with paddle, 10 feet, lifetime. Etong item na to, na-list siya, na-upload siya or na-list siya sa AB Store ni GL Atlantic last, kailan ba to? Kung na ba yung ano? February 2020, last year. And then, nitong 7 days lang, nitong week na to, naka-sold out siya ng 3 beses. Pero simula nung na-upload siya hanggang ngayon, ang total bentahan niya is 29. So, last year pa siya na-upload, no? 29 lang ang overall sales. 29 times lang siya nabenta. Pero ito, fresh naman. 3 times siya. Itong BMX Bike Kids Girls Bicycle, 20 inches wheels. Uploaded siya or na-list siya sa store ni GL Atlantic last January. Ito lang, January 2, 2021. And then, nakabenta siya 3 beses. But then, from the start na na-upload siya, overall niyang sales up to this present, January 25 is 4 times. And then, ito din, dining room chair set of 2 na matagal na siya. 2019 pa siya na list. And then, nitong sa loob ng 7 days, nakabenta lang siya ng 2. But starting, hindi siya masyadong 2019 hanggang ngayon, overall sales niya 14 lang. But still, on the record yan sa Zik Analytics. And then, and the rest, ito na siya. So, dito, hindi siya sunod-sunod kung kailan mo ang date na upload, kailan, ganito, ganyan. So, kung kailan siya na-upload, it doesn't matter. Basta, bumenta siya sa loob ng 7 days, which is yung criteria natin na 2 beses. It's good to to snipe or to copy. And then, this one. And then, isa pa sa tinitingnan natin is yung dito. So, ito yung price ng mga items na binebenta. Kumbaga, ito yung selling price na sa eBay. Now, meron dito sa upper part yung letter C. C stands for competitor. Ibig sabihin, si GL Atlantic na store, nagbebenta nitong kayak na to, meron ding 6 na nagbebenta, pang 7 kumbaga siya. So, meron kang 6 competitors. Etong kids bike na to, nagbebenta siya nito, meron siya isa pang kakompetensya. Kumbaga pangalawa siya. 2 lang sila kumbaga. So, pag ganito, kung ang item na napili mo is merong competitor less than 10, meron sasabihin kasi kung halimbawa i-lister ka tapos sasabihin ng client mo, I want you to find products na ang competitor is 5 lang, below 5. So, itong si kayak, hindi to pasok kung merong competitor na 7. And then, si client mo is 5 below ang sinasabi. Pero itong 2, 2, 2, or 4, 4, 3, 2. Ito yung mga pasok na items. So, this
stage na filter na natin kumbaga lahat. Kumbaga, lahat ng natitirang items, pasok siya sa criteria natin. Now, we will start dito sa, since napili na natin yung item, ang gagawin na natin ngayon is, paano ba natin hahanapin yung link ng supplier? So, nakaset tayo sa Walmart and then of course, hahanapin natin yan, yung link niya sa Walmart. Before kasi si Zik, hindi siya nakaset ng supplier. So, random lang yung pagre-research sa supplier link. So, ituturo ko kung paano ko siya hinahanap. There are 3 ways kung paano ko naghahanap ng supplier link. So, let's say napili ko to, si Kids Bike, kasi ito naman yung ano ko kanina. So, click mo lang. So, as you can see, na-filter na lahat yung item. Pasok na siya sa criteria natin. So, click mo lang to, Kids Bike. Open mo na natin. This is, ang bumibenta, ito yung store, di ba? So, si GL Atlantic, meron siyang, malaki na rin yung store niya. Pero bago mo pala i-click bago mo i-click every item, ang first method na gagawin mo para mahanap yung supplier link is this one. Kita mo tong plus sign. Now, click mo lang siya para makita natin. So, there are 3 ways kung paano ko hinahanap yung supplier link. First is this one. Kiniklik ko yung plus sign. Let's wait for seconds. Medyo loading. So, this is doing product research using Zik Analytics. This is a step-by-step guide kasi this will be forwarded to VAs na mag-work sa iba pang mga accounts and then the incoming accounts. Medyo matagal. So, ulitin natin. Pag hindi pa ito mag-pop up, proceed muna tayo sa next way. Okay, so first na method, click mo lang tong plus sign and then lalabas yung mga choices. Google, Amazon, and then AliExpress, and then Walmart. So, kiklik mo yung Walmart kasi yun naman talaga yung napag-usapan natin na supplier. And then another one is, click mo to siya para lalabas dito. And then, next na way para mahanap yung supplier is yung pwede mo siya i-copy yung title and then bring it on to the supplier site, which is Walmart. Kung Amazon man siya, din sa Amazon din. And then, try mo kung mahanap mo yung item na yun. So, pagdating dito, hindi siya exclusive na binibigay ni Walmart, exclusive na link. Overall siya, diba? So, ang dami nito. Mamumulubi ka na naman kung paano. Yung oras mo kakainin lang nito. So, ito yung one way. Kasi mostly, there are times na kahit i-copy and paste mo yung title, ilalabas ni Walmart yung pinaka-link. Depende rin kung na-hit talaga ng title na yun, yung pinaka-item. So, this one, hindi. Kasi random. I mean, lahat dinidisplay ni Walmart, lahat ng bike. So, So, that's another way. Next naman is, babalikan natin siya. Kasi hindi natin siya nakita, di ba? Next naman is, pwede din ganito. Copy and highlight and then click Google. Pwede din to. Mostly din, lumalabas din talaga pag si Google ang nagbibigay. So, kikita mo kung saan siya, ibig sabihin, makikita mo yung item na yun sa Amazon ba, sa Walmart, sa Overstock, maraming choices na binibigay si Google. Now, ang supplier natin is Walmart. Meron siya sa Amazon, meron siya sa Walmart. But then, itong Amazon, so marami siyang inches. But then, sa title natin, 20 inches. So, ang pipiliin natin is ito. Let's say, kasi si Google, diretso din si Google magbigay. Diretso siya sa link ng item na yun. Click natin.
Eto na siya. As you can see, naging successful tayo kay Google. Hindi tayo naging successful sa copy and paste nung title. Although pwede din yun. Pag hindi makita sa ganun, next ano tayo. So, ito na siya. As you can see, parehas. Diba? Parehas. Meron ba siya MPN? Tinitingnan ko kagad yung MPN eh. Manufacturer part number. So, sa picture pa lang, siyang siya, diba? Ito na yung link niya. Diba? Nakita natin siya. So, meron pala siyang block. You can list items then with variation. Maganda yung block. Then, baka babae naman yung, ano, kung babae ang anak. So, pink tayo. You can list items nito like this one with variation. But mostly sa naituro ko lang is yung single listing. But, in the coming days, pwede ako makagawa ng video how to do listing na may variation. So, ito na yung item natin, $79.99. And then, binibenta siya ni GL Atlantic, GL Atlantic Store ng $195. Possible na this is 25% profit margin. Let's compute kung ano ba. So, nakita na natin yung link ni Walmart. Pero, hindi mo na tayo mag-compute pala. Ito yung ways paano hanapin yung link ng supplier. So, balik tayo. So, first is yung click mo yung plus sign. After mo ma-filter lahat, ito na siya kanina yung sinasabi ko. Makikita mo siya sa Google. Pwede mo siya hanapin kay Google. Pwede mo siya hanapin kay Amazon. Kung ang supplier mo is Amazon, direkta ka na kay Amazon. Kung ang supplier mo AliExpress, direkta ka na kay AliExpress. But then, ang supplier natin is Walmart. Click mo na kaagad si Walmart. So, hindi na masasayang yung oras mo sa dami-dami ng nire-research mo. Click natin si Walmart. Same din kanina sa pagre-research ko ng title, yung kinaka-copy and paste ko yung title and I bring it on the website ni Walmart. Ganito din. So, hindi siya specific link mabibigay ni Walmart. Kaya, hanap ka talaga ng ibang ways para makita mo yung specific link. Kasi isa-isahin mo to. Hindi naman, sa picture pa lang, hindi naman siya. So, hindi tayo successful sa ganito kasi although pwede naman ganito. Pwede din kay Google. Pero ang ginawa ko kanina, in-open ko muna siya. So, nasa sayo kung paano mo strategize yung pagre-research mo kung alin sa'yo ang mas mapabilis. Pero mabilis lang naman kung ang internet mo is mabilis din yung speed. So, okay lang kahit oras-oras mo pa yan, kahit dito, punta ka dito, ganyan. So, ang natin is yung si Google ang nagbigay ng specific link. Now, yun yung first way. Second way ko is itong highlight ng title and then bring mo kay Walmart website. Next is, makita mo tong item na to, you scroll down sa bandang description. Ito din, ito yung ginagawa ko, yung sa description, parang Google na rin siya eh. Kasi, yun na, kasi si Google din, mapupunta ka rin kay Google. So, ito yung description. Let's say, highlight mo lang siya. Huwag mo na isali yung PayPal, kahit mga 2 or mga lang na sentences, sa item and then click mo, highlight mo and then click search Google. So si Google pa rin napupuntahan natin. And then yun na nga, yung mas una na yung lumabas kanina yung hinighlight natin yung title and then Google search na, lalabas din siya. Pero possible kasi na highlight mo yung title, hindi pa rin lalabas. So, ang next mong gagawin is scroll down ka sa item and then highlight mo yung description and then search Google. So, ito pa rin siya. Pag i-open mo to, direkta mo ta siya dito. So, meaning, nakita mo na yung totoong dropshipper si GL Atlantic kasi nga 25 profit margin na agad yung pinatong niya sa price na to. Now, let's say nakita na natin. Ito na yun. Hindi lang, let's say, nakita na talaga natin eh.
Compute natin, i-ano natin. Ang price ni GL Atlantic is 100.95. Ang supplier price is 79. So, ganito tayo mag-pricing. 79.99 times 0.25 kasi 25% profit margin tayo. Lalabas niyan is 19.99. And then, i-add up mo lang yung original price para hindi ka na malito. So, 99.98. Ito yung magiging final price natin sa item. Item ng client na natin. Ngayon, ito yung presyo natin, pero yung competitor natin nagpe-presyo ng 100. Ibig sabihin, pasok na pasok siya. It's because mababa tayo ng konti. So, let's say ang computation natin, 30% tayo. Kung napag-usapan yun ni client is 30%. 79.99 times 0.30, 23.99 or 90 or 24 na siya. Tapos, i-add mo lang yung original price. 103. And then, ang kalaban mo or si GL Atlantic Store is 100 lang. So, hindi siya pasok. Sa computation So, mangyayari niyan, let's say, hindi na naman pasok yung ganito. Ang mga client, very, ano sila, yung parang magbusisi din sila sa mga items na nire-research mo. Pag mag-research ka sa startup pala ng usapan ninyo, kung sasabihin niya 30%, 40%, malamang sobrang taas nun, aabutin ka talaga ng siyam-siyam na maghanap ng item. Kasi nga, mostly sa dropshippers, hindi naman pumapatang ng mataasan talaga. 25%, 25%, or mostly talaga 25% yun ang ano nila. Now, kung 30% profit margin, tapos ganito ang magiging result ng computation mo, tapos si competitor mo 100 lang. Kahit papasok pa sa lahat ng criteria mo to, and then sa computation na, sa pricing hindi. Hindi rin i-honor ni client. Kasi masyadong mataas to. Now, pipilitin mo tong ma-reach yung matama yung computation. I mean, yung price, hindi mo siya gagawing 99.99. It's because ito yung resulta sa 30% profit margin. Maliban na lang kung i-reduce mo na gagawing 25 or pwede mo kausapin si client, pwede ba client na can we lower it down into, let's say 25. Maraming items kang mahahanap. Kasi pag 30% masyado siyang mataas. So, 25% na tayo. So, i-compute natin si supplier 79.99. Ganito yung pricing natin na times 0.25. So, magkano yung 25% ni 79.99? So, it's 19.99. And then, ito yung result. And then, i-add up mo lang ulit para hindi ka maano. Final pricing natin is 99.98 and then nakikita mo si competitor is 100, mas mataas sa'yo din. Swak mo siya kung kompetensyaan ng item na to. So, we are good to go. Sample lang itong isang item na nire-research natin. So, punta na tayo sa paglilist. Ililist natin yung item na to sa store ng isang client. Now, pag nakita mo na lahat, meron tayong what they call spreadsheet na ipapasa natin sa client kasi ito yung magiging daily monitoring ni client sa mga items na research mo. So, tinuturo ko rin to yung sa spreadsheet kung ano yung mga lalagay doon sa course na tinitake up. So, we have here now the supplier link. Teka lang to dito. Supplier link. And then yung price. Ay. Fill up muna natin. Or after na sa listing, pwede naman. Pero ako nililagay ko na. And then yung competitor natin, ito si competitor link.
Now, ikaw gagawa nitong spreadsheet kasi may mga clients na sila magpo-provide ng spreadsheets. Ang mangyayari, ang dami nilang panlalagay dito. Competitor price, ito, blah, blah, blah. At least kung ikaw ang magagawa, limited lang. Kahit wala na tong, ah, let's say, wala lang competitor. Supplier link lang rin siya, then sa store. At least, minimize lang, minimal lang kumbaga. Pag ang client kasi ang mag-ano, lahat ng, albaw, yung school item nito, number nitong si Walmart, papalagay pa, ang daming mga ano, and then time consuming na yun. Tapos magkano lang naman ang ano, ang babayad, let's say $3 per hour, tapos sandamukal pa yung trabaho. So, ikaw na gumawa ng spreadsheet, sabi mo na, I will provide you the link of the spreadsheet para kontrolado mo lahat yung ano, galaw. So, yung sa competitor, ang price ni competitor is 100. So, price ni supplier, binibenta ni competitor. And then, sa atin naman, hindi pa natin tumano dito dahil hindi pa natin na-list. Now, we will go now into listing. So, nakita na natin yung supplier. So, we will log in sa account ng client. So, nasa AB store na ako ng client, nakalogin na ako. So, ito na yung eBay. So, type mo www.ab.com and then log in ka. So, this is what in US. Meron din kasing AB UK, AB Australia. So, ab.co.uk, .eu. So, yun naman. So, sa US tayo, kumbaga, ab.com. Na nakalagin ako and then, magli-list na tayo ng item. First is, kita mo siya sa my eBay. Click mo lang siya sa selling. And then, so this is very new account. Sa ano pa tayo? Sa ano pa lang ako, free items na ililist. Pero pag ang account na hawak nyo is meron ng meron ng, what do you call this one? Mga benta, gagamit na tayo ng Seller Hub. So ito, hindi pa magagamitan ng Seller Hub dahil wala pa siyang benta. Bagong-bago pa lang siya. So mga free listings pa lang ang pwede. So click mo lang tong list an item. So, ang lilistahan ko is bago, kaya hindi mo makita yung Seller Hub. Kasi you can use the Seller Hub, the eBay, pag meron ng benta na isa. So, type mo lang sa help and contact. Sa upper portion, click mo yung Seller Hub and then ma-change na agad yung setup ng store into Seller Hub na. So, let's start. Meron na tayong dito, pag yung ibang account na binibigay ko sa VA, sineset-upan ko na ng template. Merong VA template. Para dito, ito na rin gagamit na yun. Wala na masyadong busisi. Pwede ba, i-fill up ba to ganito, ganyan. So, na-fill up na yung ibang part na lang ang fill up ng VA. So, start na tayo mag-list ng item. So, nag-login tayo sa AB Store. Click natin yung My eBay and then Selling. And then, hindi siya sa Seller Hub pa kasi hindi pa nakabenta to. Very, very new. So, pag ang store naman nakabenta na malamang na change na yan ni client into Seller Hub setup. So, ito hindi pa. Pero, parehas lang din naman yung So, start na tayo mag-list. So, this is now the product listing. So, meron kang, if you will work as product researcher, yung part lang yun na kanina ang pagpa-product research. You can rate that one. Pwede ka rin kumita ng ganyan. Now, this one is the product listing. Possible lamang clients is gumagamit ng listing tool. And then, hindi ka dito. Kumbaga, doon ka na sa listing tool, which is yung AB store nakakabit na or nakakabit na yung AB store. Kasi may template din doon. Iba din ang setup pag may listing tool. Now, this one is manual. So, pag gamay mo yung manual, madali lang din yung may software. So, dito muna tayo. So, iba, may clients din na mag-hire na listing lang.
So, mapoprovide na sila ng link, yung mga products na nare-research nila, and then inilist mo lang. So, yun yung sa lister. Pero mostly talaga mag-combine na yung yung work na product research and then listing. So kaya AB lister. Pero pwede ka ring mag-charge or pwede ka ring kumita as a product researcher lang. Lagay mo lang sa spreadsheet, bahala na si client mag-list noon. Merong ganun. Pero meron din, mostly din, combine na yung product research at listings, gaya ng ginagawa, i-explain ko ngayon. Tapos na tayo nag-product research, ililist na natin yung item sa store. And then meron pa idadagdag yung i-add up natin sa SKU grid. So let's start now doing the listing part. This is the supplier. Click mo yung supplier. And then, saan ba yun? Sorry. So this is yung supplier link pala natin. Ang title, unahin natin yung title. Now sa title, since akmang-akma or kuwang-kuwa talaga yung item natin, kasi possible pwede ka rin mag-list ng similar lang kung allowed ng client mo. But let's say, sa Walmart is out of stock na to and then magli-list ka ng similar item. So another way na naman yun. So this one, ito yung title ni competitor na bumenta siya ng 4 na beses. Pwede mong kopyahin. Or pwede ka rin mag-create ng sarili mong title. Ako mostly, kinukopya ko na. Just bring it here. And then, do not click the get started, but instead, gamitin mo yung template na ginawa ko. And then, start listing. Time check muna tayo. 2:45 a.m. Di makita. Kasi mas malakas yung internet. Natulog umaga. And then, ito na yung, kumbaga, ito yung papel. Nafi-fill up pa natin para mailista natin yung item. Lahat nandito. Dito nakatatak lahat. Papel lang yung magsika. Let's start. Put the title, yung title ni competitor. It could be, or you can create your own title, and then you can use title builder. Ito siya. www.title-builder.com. You can use this site para mag-create ka ng title or sa watch count, pwede rin. So, ito lang yung yan. So, hindi ko ito i-explain. Ito na tayo. So, ito yung title, kinopya lang natin kay competitor. Yung subtitle, hindi mo na siya fill up na. Category. Next is the category. You change this one kasi hindi naman siya, ito yung kanina sa sa store, ibang item. So, change mo siya. Ito na yung category. Be sure na, ito siya sporting goods. Be sure na si competitor is, o hindi ka sure sa category mo. Tingnan mo lang si competitor. Sporting goods, cycling, bicycle. Dapat ganun din sa'yo. Para sa category na to, dito kayo magkukumpetensyahan. Kasi kung mapunta ka sa ibang category, sa iyong items mo, doon ma-research sa ibang category. Hindi ka makakompete dito. Kasi sa iba mo siya na. So, be sure to, kung hindi ka talaga sure sa category kung saan mo ilalagay, be sure to check your competitor. And then, yun ang kopyahin mo. So, ito na siya. Parehas na tayo, di ba? Okay na tayo dyan. So, sa template, meron na siya, nilagyan ko na itong does not apply. Kasi UPC, wala tayong UPC, hindi tayo binilhan ni client. Baga, hindi naman nagbili ang client para mailagay yung UPC natin. So, does not apply yung lagay ko. And then, always yung item is new para hindi ka na mag-click-click, nakaset up na lang siya dyan. Next natin is photos. So, we will get the photos from the supplier. Naano ko na to siya eh. Kumbaga, nakuha ko na to. So, click mo lang. Kumbaga, right-click. Then, save as.
Meron ako nito kasi ano ko na to. So, save mo lang siya. And then, the rest of the pictures, kung lahat ng nasa picture ni supplier link. So, yun ang gagawin mo. And then, we will edit this one kasi nga, nasa manual listing tayo. Or kung ang client sasabihin niya is, okay lang na hindi edited yung mga pictures, okay lang. So, diretso ka na. Diretso ka na mag-add photos. Yan, ano mo na siya. But then, sa clients natin is i-edit natin. So, we will go to uh, Canva. So, maglilist ka ng items. Meron ako rin ibibigay na link ng Canva para ready to go na rin. So, ito na yung set, a little bit lang naman. Hindi naman masyadong maarte na ano. Ito lang yung ginawa ko, kumbaga. So, ito yung lang lalagay ko. Pwede rin lagyan mo kulay dito para, let's say, lagyan natin elements. Ito lang dinagdagan ko lang. Okay, so ito na yung setup natin. So, i-share ko lang to sa iyo. Click share, kumbaga share ko lang sa Gmail mo and then pwede mo siyang i-open. Ito na gagamitin mo. Depende sa kung anong merong ang template ng client. So, kukopyahin natin or ilalagay na natin, i-upload natin yung bike. Mostly lang naman dito sa ginagawa ko, isang item lang. Isang picture lang ang ini-edit ko. So, let's say, lagay mo lang siya. But if ang client magre-require sa iyo na i-edit lahat, so lahat ng pictures na sinisave mo, isa-isahin mo talaga yun. Lagay mo dito. So, ito lang, main picture ko lang siya. So, ito na. And then, download mo. Naka-PNG. Then, click natin. Okay, ito na, na-download na siya. Free shipping. Para, na-edited siya kasi para to remind buyers na free shipping tayo. So, let's go back to eBay. Ito na yung photos natin. Then, click mo lang siya. Lahat yan. Ay, meron pa rin ako isa. So, as much as possible, not lower down 5 ang photos mo. Now, in case ang photos dun sa supplier is 3 lang, di ulitin mo lang yung 3 para magiging 6. Or 2 lang, ulit-ulitin mo lang siya para magiging 6, hanggang 6. So, tapos na tayo sa photos. Let's go to item specifics. Ito na yung mga anong item mo. Kailangan ma-fill up mo. Ano yung brand? Let's go to the brand, Wonder Wheels. Pero pag Walmart ka, ang entire description or specifications nasa baba. Huwag mo kalimutan mag-scroll down. Ang dito minsan di pa lalabas, may arrow lang dito na plus sign. Click mo lang para magbaba lahat ng mga ano. So, as you can see, maliit lang specifications na, di ba? Kung anong meron sa specifications, yun lalagay mo siya sa eBay. Ang brand, pwede naman dito. BMX bike. Show wheel. Girls, materials, meron na, 'di ba? Parang some of the specific item specifics na fill up ni eBay. Kumbaga. Using one speed, color pink. Then, walang MPN, di lumabas. So, yan lang. Pag dito, show up mo rin tong additional options kasi meron dito yung country or region of manufacturer. Lagay mo lagi USA. Si USTU. United States, and then yung item weight, possible, ang other items merong nakalagay. Makikita mo na siya dito yung length, width, height, but in this part, wala. So, hindi natin ma-fill upan. So, yung item height,
Doon mo rin makukuha sa specifications ng item. So, custom bundle, no. So, wala tayo dito. So, hindi ko siya ma-fill up. So, ito lang. So, tapos na tayo sa item specifics. As you can see, kunti lang, di ba? Pero other items, kailangan talaga kung anong meron, hinihingi, fill up mo. Let's go. Meron, dito na tayo sa item description. Go back ka sa taas. Kupihin mo yung title mo. Copy and bring it down. Click mo itong advanced settings. Then, kupihin mo siya. Baba natin ng konti. Center mo siya, click nito. And then, ang title should be bold. And then, naka-font siya ng 18 size. Parang ganun. And then, the description, you go to Walmart. Copy mo lang yung description ni Walmart. But see to it na walang phone numbers, walang website, walang warranty, walang word na Walmart. So, maliit lang ang description, di ba? Copy mo lang. So, buy from a brand. Etong may guarantee, wag mo nila isali. So, hanggang dyan lang. Copy mo lang and then paste mo lang siya. Now, dito sa description mismo, ilagay mo na siya sa 14. So, mas maliit siya compared sa title. So, yung title is 18. Ang description is 14. Naka-bold yung title and then 18. So, we are good to go sa item description. Item specifics and then description. Let's go now to pricing. Buy it now price. So, ang price natin sa computation natin is, again, ulitin ko paano i-compute yung price. Ang price natin is 79. 79.99 times 25% nito equals 19.99 or 20 na. And then, i-add mo lang yung original price. So, our final price is 99.98 or 99.99. Let's say, nasa 100, 100.25 yung, or 101 yung computation mo. Hindi naman kalayuan yun. So, i-lower mo lang ng konti. Pwede mo ilagay 100.25. Basta ma-lower mo lang talaga siya ng konti kaysa competitor. Pero yung kaninang 30% na computation, medyo malayo na yun, no? So, hindi pwede yun. Kasi nga, ilang dollars lang kawalan. So, ito, sobrang lapit lang. So, ang final price natin is 99.99. Kung bibilhin to ni buyer, kung may buyer tayo nito, di 100, sarado 100. Doon sa 100.85, 98 ba? 101 yun. Yung butal, din, malaking tulong. So, tapos na tayo sa pricing. And then, the last part is, dito, nakaset na to. Kaya, so yung sa VA template, naka-check na yan. So, kung hindi ka gagamit ng VA template na ginawa ko, mag-check ka pa niyan, ganyan. So, mag-isa-isa ka. And then, we only accept yung returns natin domestic lang. Nakaset na rin yan. Nakaset na rin dito. Yung handling time, meron tayong handling time. So, nakaset na rin sa FedEx yan na kasi nga naka-template na to. Yung handling time natin, let's say sa what do you call this one? Sa supplier. If bibili ka ng product sa Walmart, itong product na to, lalabas siya or matatanggap mo siya January 30. Ano ba ngayon? January 25. So, may handling time tayo ng 5 days and then ma-ship na doon sa buyer. So, okay lang yung 4 days, let's say, 5 days natin. Then, hindi na to siya ilalagay. Okay lang naman siya na hindi malalagyan na. Meron na tayong price and then handling time natin na set na. Sa template din, na set na rin yung mga area na hindi ka pwedeng mag-ship, hindi pwedeng mag-ship yung client, na set na rin siya. So, wala ka nang busisiin. Pag ang store is medyo matagal-tagal na, pwede mong ma-promote yung listed item mo. Promoted listings ang tawag doon. Kaso lang, this one is very new.
Wala pa siyang ano, hindi pa nga siya naka-seller hub, so wala tayo. But then you can offer naman a discount. Let's say, dalawa ang bibilhin nila. Pag dalawa, bibigay tayo ng 2 discount. Pag tatlo or another, so hanggang dalawa lang muna. And then, we're good to go para mag-list sa item. Let's see. And 1, 2. Okay, success. You've listed your items. So, na-list na natin yung items sa store ni client. Tapos na ba trabaho natin? Hindi pa. Grabe ang trabaho ng lister. So, kaya sabihin mong work from home, pero grabe. Hindi siya yung petex-petex lang na trabaho. Binabayaran ka, pero hindi mo masabi, work from home, carry lang, tapos gagala ka na lang, or papasyal ka, ganito, ganito, tapos yung trabaho mo. Time-consuming siya. That's why you rate yourselves na testing mo product research kung dapat ganito yung rate ko. Ganyan. Tapos, as I have observed, marami talagang nagreklamo, sobrang hirap magpa-product research. Mahirap talaga, lalo na yung sa nagsisimula ka mangangapa ka. Kasi, syempre, napagdaanan ko rin. But then, 3 years ko na siyang ginagawa. Kaya parang, madali na lang sa, hindi siya madali. Pa, yung, nakahanap na ako ng, in my own way, in my own strategy, para mapadali yung work ko. So, kung yung nagsisimula, ay, mahirap. Sabi nga nila, the beginning is just the hardest part. But as you go along, di ka lang mag-give up. Ang dami mo kasi consider as an A-B lister. Saan ka maghanap ng client? Well, the same with other freelancers. Maghanap ka ng client, resume mo or CV mo or mga ganun. Ang dami. Hindi lang ano. Tapos problema ka pa sa internet mo. So, first investment mo talaga is yung internet, wired connection. And then, yung laptop mo or desktop, kailangan meron. So, hindi siya, meron kasi yung tatanong, pwede ba cellphone? So, hindi siya pwede sa cellphone. So, let's go back. Meron na tayong na-list na item. And then, pag fill up na natin yung spreadsheet, click mo lang to. Ito yung item ID number sa eBay. So, click natin yan. Titingnan natin pala yung, yung shipping days natin. Kasi si supplier, January 30. But then, okay. January 30, pero nakalista tayo ng February 4. Bakit? Hindi natin pwede siyang ilagay. Kung ang nilagay ko din is handling time natin is 3 days lang, possible na January 30 din dito. Kaso lang, mangyayari niyan, pag January 30 ang nakalagay yung estimated delivery natin, mag-expect talaga yung client ng January 30. But then, we will also consider or yung mga delays ng mga courier kasi nga lalo na ngayon or lalo na itong mga past month na marami din silang mga shipment, mga gano'n, possible na ma-delay. So, at least mag-aantay si client, si customer, ng February 4. But then kung darating naman yung item sa kanya na January 30 to be exact, kasi si Walmart naman is okay naman ang courier ang shipping ng sa Walmart, on time naman sila. But then it would be perks sa pag-shop nila sa store natin. It's because the item arrives fast, earlier than they are expected, but then pwede silang mag-feedback ng ganon. Pwede nila ilagay or as a feedback dun sa store ng client mo. So, dapat, yung handling time natin is a little bit higher ng number of days para safe tayo sa shipping days natin. Hindi tayo, January 30 na. Kung nalagay mo dito sa estimated delivery mo, ma-receive is January 30 and then wala pa. Wala na. Sisira na yung shipment or sisira na yung record mo, kumbaga sa ganun. Tapos, i-email mo na naman siya ang customer. Yun na naman yung trabaho ng customer service representative. I-email na naman, ito yung tracking, na-delay ng konti, ganito, ganyan. So, this one, we are playing in the safer side lang. So, pwede mo nga handling time mo 4 days, 5 days, ganun. Nilagay ko 5 days. So, darating kumbaga sa kanya February 4, pero January 30, dumating na sa kanya. So, magandang feedback yun. Okay, so ito na yung, tawag dito,
Ito na yung link natin. Lagay na natin siya sa spreadsheet para ito yung makikita ni client. And then, yung item number natin. Ay, yung price pa pala. Price natin is 99. So, kapag titingnan ito ni client yung spreadsheet mo, okay, competitor ko is 199 sa akin. Kahit naman cents lang ang ang baba ng ng price mo, good to go na yun. Ito nga, magkano, 1 cent lang magkano. So, or ito, 100.95 pala siya. So, pwede ka rin maglagay dito na sarado 100. Pero mas okay na nitong 9. Every computation, dapat kahit magkano yung butal, ilalagay mo lang talaga yung 99. So, reminder sa lahat ng mga VAs. So, tapos na tayo sa spreadsheet, na-fill up na natin, and then we will go to school grid. Kasi gagamit tayo ng inventory tool. So, itong title builder, pang title, paggawa ng title to. Although naman naka-built in naman si Zik Analytics ng title, pwede mo rin din doon ka na maggawa or magkukuha ng idea sa pagta-title ng item mo. Pwede rin gamitin to, si title builder. Para marami kang choices. So, dami mo isipin, di ba? Listing tool, inventory tool, research tool. So, matrabaho ang pagiging AB lister. Lalo na pag magiging AB store manager. Kaya dapat sweldo mo talaga 40,000 above 35-40,000 ang sweldo mo. I suggest mag-store manager. Kaya dapat kabisaduhin mo yung listing part, product research part, listing part, customer service. Meron naman ding template doon sa course na yung customer service para ma-master mo siya lahat. You can price yourself sa ganitong work ng higher. Let's say 40,000 above. 40, 50, 60. Pwede. So, ako naman, we love an increase sa salary natin. You can start, let's say, packages din naman kasi sa akin para in every 3 months, nakalatag na yun, nai-increasean talaga. May kita man o wala ang store, basta after 3 months, increase na. Dapat, nasa $900 na pagka 3 months. So, pag-usapan nyo ni client yan before ka mag-start ng trabaho. So, let's say, $700 muna. First month, second month, third month. Ako nakapag-assist ako ng ganun. And then, pagka third month, fourth, fifth, $900 na. So, 6, 7, 8 month, $1,200 na. Hanggang sa magiging 1,500. So, medyo flexible din na sa mga clients yun. Kaysa magdiretso ka ng charge mo is $1,000. Kasi nga, alalayan mo rin siya na mapalaki yung store para din masweldohan ka. Para kumbaga partnership na kayo. Pag kasi diretso ka na magre-rates ng 800, meron din kakagat ng mga clients na gano'n. 800, $900, $1,000, meron din. May mga clients din gano'n. Nakakuha din ako ng gano'n. So, depende na rin sa atin sa pag-ano. So, if you will position yourself as an expert talaga, kahit pa mag-charge ka ng $1,500 direct, $1,500, $2,000, pwede yan. Pwede mo yan kitain. So, dapat napag-aralan mo na yung mga nag-start ako, wala akong course na ina-enroll. So, lahat ng ginawa ko is based on experience lang. Ngayon, ang iba, marami na silang choices. Pwede na mag-enroll ng course. So, pasalamat kayo sa ibang mga mentor na kung gusto nyong, let's say, social media manager, social media management, social media marketing, sa customer service, maraming mga coaches ng ganun. So, invest ka lang ng kahit magkano yung nila. Babalik at babalik naman yung amount na yan sa'yo. Basta if you will keep going lang, hindi yung napagod ka or na nahirapan ka, then give up. So, expected, wala din nangyayari. So, start ka naman ng ibang venture mo. So, tapos na tayo sa list sa product research, sa listings, and then nalagay na natin sa spreadsheet. We will go now sa pag-a-add ng item natin sa school grid.
add natin si school grid sa si item sa school grid. Now, what is this school grid? Ito naman si school grid is inventory tool. Kasi nga hindi tayo nagagamit ng listing software kasi most sa mga listing software meron na rin silang repricer, magpa-price change sila kung ang supplier nagchi-change. So dito dahil hindi connected tayo sa any software, so gagamitan natin ng inventory tool. Kasi pag sandamukan na yung items mo, let's say 1,000, 2,000, hindi mo na yan kayang isa-isahin pa sa spreadsheet. O nag-ano ba to, yung isa-isahin mo pa to. Ito ba, si ano na to, nag-increase ba or out of stock? So, gagamit naman tayong software. That's why yung mga iba't ibang software ngayon, yung mga software developer, malaki ang kita din nila nito. And there are 182 million users of eBay. eBay lang yun. Meron pa mga Amazon. Mga ganun. So, yung mga software developer, todo rin sila ng paggagawa ng iba-ibang software. Kasi gagamit talaga yung ibang mga negosyante niyan. Kailangan talaga nila yun. And then monthly yung bayaran niyan. So, passive income yun sa mga sa sa mga software developer. So, let's start now adding the items. So, login ka lang. As you can see, nakita mo kanina nag-login ako. Tapos, makikita mo ito, dashboard, inventory lister. Naka-set up na rin tong inventory. Wala ka na ibang gagalawin dito. Bago ko ibigay yung login details ng client, set up na rin ang school grid. Set up na ang VA template sa eBay, yung Zik Analytics, yung yung settings niya naka-set up na, and then sa school grid. So, ang gagawin mo na lang talaga is product research listings and then adding in school grid. So, next is we will add the item. Here we go. Click my items. Mo lang siya. Kita mo, add single item. Supplier link, get the supplier link. Or yung kahit yung nasa spreadsheet, nalagay mo and then put in here. Now, merong variation, di ba? Si supplier, as you can see, pink and black. Kung pink lang, wala ka nang adahanin. Pero may variation, click mo tong fetch variation list. Ayun. Kasi dalawa siya, pink and black. Para ang pricing ni school grid is magbe-base talaga sa kung alin ang. Although parehas na naman ang price. But then, but ang color. But there are times kasi na ibang color, iba din yung presyo. So, pink tayo. And then click apply. Then after that, click I have listed item. So, dito tayo sa do not update my item. Click tayo sa marketplace na eBay. Naka-set up na to kasi dito kung hindi naka-set up, wala kang choices. So, eBay USA tayo. And then yung marketplace ID natin, yung kanina, di ba na-list na natin yung item? Ito na siya. Ito yung item number natin. Or nilagay na natin sa spreadsheet, di ba? Kasi ready na. Basta kung ano lang, after this one, pag na-list mo na yung item, kikita mo naman agad dito. Item number. Ito siya. And then, lagay mo na siya sa eBay yan. And then, click save. Wait mo lang na mag-pop up siya. One single item na na-add na sa school grid. Single item was added to the table. So, okay na siya. Na-add na siya. Dito, kita mo siya non-profit, naglo-loading pa lang siya. Kaya bago pa lang yun. So, this is the last part, adding the item in school grid. And then, si school grid na bahala. Pag green, merong stock. Pag red, walang stock. So, mamaya magkaano pa siya. Kikita mo. And then, pwede mo siya i-edit kung may kailangan kang i-edit. This one. Dito, i-delete mo ba siya? I-edit mo ba siya? Kasi minsan baka nakalimutan mo yung ID number. So, i-edit mo lang siya. So, madali lang din. So, this is the last part. So, ano tayo? Yung from product research,
And then from product research, sa listings, and then adding to Scoober. So this is very detailed. Ito yung gagawin natin. If you have any questions, send me a message sa inbox, sa messenger, and then I will answer them. Thank you for watching.